Magandang buhay. Na-try mo na ba yun? Ang lakas ng ulan, kumakalabog ang bubong, baha na sa labas, tapos ikaw iniisip mo pa rin, papasok pa ba ako bukas? Kung estudyante ka, madali lang. May signal warning, suspendido ang klase, automatic. Pero paano kung ikaw ang breadwinner? Ikaw yung may pamilya na umaasa sa sahod mo. O kaya empleyado ka ng gobyerno na kahit binaha na ang bahay mo, may deadline pa rin hinihintay sa opisina. Ayan na. Doon nagiging tricky ang tanong na, may pasok ba? Sa private sector, malinaw ang sagot. Galing mismo sa DOLE Labor Advisory Number 17 noong 2022. Una, pwede bang magsuspende ng trabaho kapag may bagyo? Oo naman, safety muna bago lahat. Pero, hindi pwedeng bara-bara. Kailangan i-coordinate sa Safety and Health Committee o Safety Officer o sino mang opisyal ng kumpanya na responsable. Hindi pwedeng isang tawag lang at tapos na. May proseso. Ngayon, ito ang masakit na parte. Kung walang pasok, bayad ba? Ang general rule, no work, no pay. Ang hapdi, diba? Pero teka lang, hindi pa tapos ang kwento. May mga butas sa rule na yan. Kung may policy, practice, o collective bargaining agreement na nagsasabing bayad kahit walang pasok, bayad ka. Kung pinayagan kang gamitin ang accrued leave credits mo, bayad ka rin. At paano kung pumasok ka pa rin kahit delikado? Kung 6 hours o higit pa ang pinasok mo, buo ang sahod. Kung mas mababa sa 6 hours, prorated lang. At ito ang golden rule. Kung mas pabor ang patakaran ng kumpanya para sa empleyado, iyon ang masusunod. Pero paano kung baha na hanggang tuhod at imposibleng pumasok? Ayon sa DOLE, valid reason yan. Hindi ka pwedeng parusahan. Walang admin sanction. Hindi ka rin pwedeng pilitin. Basta magbigay ka lang ng abiso. Walang ghosting. At kung sakaling pumasok ka pa rin sa gitna ng unos, hinihikayat ang mga employer na magbigay ng extra benefits o incentives. Hindi required, pero sana all, di ba? So, ayun. Sa private sector, malinaw ang patakaran tuwing may bagyo at iba pang kalamidad. Pero tandaan mo, sahod ang laging nakataya. Pero teka, paano naman kung government employee ka? Dito medyo mas magaan ang hangin. Kung kawani ka ng gobyerno, may tinatawag na Special Emergency Leave o SEL. At guess what? Hindi ito ibabawas sa leave credits mo. Nakasaad ito sa Civil Service Commission Memorandum Circular Numbers 2 at 16, Series of 2012. Pwede mong kunin ng SEL kung direkta kang naapektuhan ng kalamidad. Bagyo, baha, lindol, volcanic eruption, landslide, basta dineklara ang lugar ninyo na state of calamity, automatic pwede kang mag-file ng SEL. Up to 5 working days. Sunod-sunod o staggered, basta within 30 days mula sa declaration. Hindi ibabawas sa earned leave credits. Pwede para sa pag-ayos at paglilinis ng bahay, kung stranded ka sa lugar, kung nagkasakit ka, o kung kailangan mong alagaan ng pamilya mo na naapektuhan. Siyempre may proseso. Ang head of office ang magve-verify kung eligible ka. Checking records kung sakop ng declaration ang tirahan mo at kung may supporting documents. Pero paano kung walang formal declaration? Pero obvious na ramdam ang epekto. Walang tubig, stranded, lubog pa rin sa baha. Pwede pa rin payagan ng agency head basta malinaw ang guidelines. At kung grabe talaga ang pinsala, gaya ng bahay na sira-sira o hindi ka pa makabalik agad, pwede ring i-extend beyond 5 days basta may valid reason at papeles. At kung
dati nabawasan ka ng leave credits para dito, pwede mong i-request na ma-restore yun, subject sa approval ng head office. Kaya sa gobyerno, hindi lang trabaho ang iniisip. May nakalaan na leave para makabawi, makapag-ayos ng bahay at maalagaan ang pamilya. So magkaiba ang mundo. Sa private sector, dole ang rules. Pwedeng magsuspindi ng trabaho, may payrolls at may proteksyon kapag delikado. Pero lagi ang tanong, may sahod ba o wala? Sa government sector, mas may safety net, may special emergency leave, hiwalay sa leave credits at pwedeng i-extend kapag matindi ang damage. Kung empleyado ka, alamin mo kung saan ka sakop. Kasi sa bagyo, hindi lang ulan ang bumabagsak. Minsan pati sahod, minsan pati oras para sa pamilya. Kung government employee ka at na-try mo na mag-file ng SEL, i-comment mo ang salitang libreng pahinga. Kung hugot word naman, pili ka. Lumusong sa baha kung nilusong mo dati o ligtas kung nakatulong talaga ang SEL sa'yo. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng usapang public service at empleyado. Stay safe, keep dry at magkita tayo sa susunod nating video.